Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Hello po mga Airsoft, good evening po sa inyong lahat. Hindi to review and unbox, no? Bali, mag-a-announce lang ako at the same time, konting kwentuhan session, tanungan portion, no? Bali, meron na tayong mga Airsoft, no? Na shoutout ko, hello po sa mga taga, ano tawag sa mga taga Pangasinan? Pangasinan. Mga Airsoft, sa mga nakakaalam, ano ba ang tawag sa taga Pangasinan? Ano yung Panggalato? Yun yung salita nila? Kasi 'di ba kung ang Pampanga is Kapampangan, kung ang taga Cavite is Caviteño, kung ang taga Tarlac is Tarlaceño, ano po ba ang tawag sa mga taga Pangasinan? Bigyan nyo nga ako ng konting idea. Hindi ako familiar kung ano ang tawag sa mga kababayan natin taga Pangasinan. Pa-comment para matuto ko, para matutunan ko, no. Hello po, good evening po sa inyong lahat mga Airsoft, no. Good evening Big Man. Maulan pa din, sabi ni John Paul Samuco Escanio. Talaga pong maulan, wala po tayong magagawa doon. Pwede mo sigurong ilayo yung camera ko. Oo, kasi para ano naman to, wala naman tayong i-demo di ba? Para makita rin ko. Oh, yan. Nilayo ko lang muna, no. Yan, okay. Yan. Okay ba? Yan. Okay, no, mga Airsoft, no, yun nga, yung tanong ko, look, baliktad, oh. Okay dito, hindi baliktad. Oh, kaya lang, front cam ako, dapat i-ano mo, di ba? Okay, no, tulad nga ng tanong ko, mga Airsoft, no, ano po ba yung tawag sa mga, mga taga Pangasinan? No, para no, meron po tayong biyahe kasi sa Pangasinan, no. Going tayo sa West Natividad, Pangasinan, no. Yung pupuntahan natin dito is ka-Airsoft natin na Wala tayong baliktad. Wala tayong baliktad nun. Takay po. Ganon. O di sige, okay na lang. Mag-play ka na lang, no. Okay, nasa na ba? Wala pang nakakaalam, no? Anyway, going tayo sa West Natividad, Pangasinan, by next week, okay? Kaya, shoutout ko, hello po sa lahat ng mga taga Pangasinan, yung pong mga interesado magkaroon ng Airsoft, pero wala pang idea kung ano talaga yung unit na gusto nila, pwede po kayong tumawag sa amin, no? Pwede po kayong magpasabay sa amin. Pupuntahan po namin kayo dyan sa inyo, dyan sa Pangasinan. Marami po kaming dalang unit. Ang dala-dala kong unit is 50 units. Pwede po kayong pumili on the spot. Okay? Hello po. Ulitin ko Shoutout po sa mga taga Pangasinan. Meron na po akong biyahe. Yung mga gustong magpasabay na po kayo mga Airsoft kasi dyan tayo magkita-kita. Kumbaga para ma-serve ko yung mga order, no? Yung mga gusto ng ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Hello po, good evening po sa inyong lahat, no? Tapos ito, diretso natin to kwentuhan session, tanungan portion. Sagot tayo ng mga iilang question, no? Mga iilang question na normally tinatanong sa atin ng ating mga ka-Airsoft regarding sa paglalaro ng Airsoft. Kung meron kang tanong na gusto mong sagutin ko, kung meron kang tanong na gusto mong magkaroon ng kalinawan, ibato mo sa akin, itanong mo sa akin, at sasagutin ko yan ng malinaw at ng buong buo. Okay, no? Ngayon, simulan natin to, no? Ang dami kasi nitong tanong na to mga Airsoft, no? Pero sasagot lang tayo ng yung kaya natin, okay? Okay. Ito, number 1 question. Big Man, okay lang ba kung i-train ko ang
3 years old kong anak. Kasi nabanggit mo sa iyong mga vlog, mas bata, mas okay. Ayun. Just to answer the question, kung okay lang bang i-train yung anak niya na 3 years old, ang sagot dyan, yes, okay yun. Okay yun, no? Pero syempre, okay yun with the guidance, no? Hindi pwedeng ite-train mo yung anak mo or yung isang bata nang walang guidance ng magulang. Kasi kahit ano sabihin natin, bata pa rin yan. Yung mga bata kasi, minsan nakakalimot dun sa ibinibigay natin na kumbaga yung sinasabi natin sa kanila na dapat nilang gawin, mga hindi nila dapat gawin. Yung mga do's and don't, nakakalimutan yun ng mga bata. Kaya kailangan patuloy pa rin habang naglalaro sila ay iginagay natin. Nandyan yung patnubay ng magulang, nandyan yung patnubay ng guardian niya, di ba? Ayun nga, tulad ng sabi ko, maganda na ma-train mo yung mga bata. Kasi ang ituturo mo naman sa kanila, puro basic. Hindi naman yung mga advanced, di ba? Ituturo mo sa kanila yung basic handling, yung tamang paghawak. Ituturo mo sa kanila yung basic firing, yung tamang pagputok. Ituturo mo sa kanila yung posture, yung tamang paghawak, yung tamang paggamit. Yun ang mga ituturo mo. Hindi ka pa naman magtuturo sa kanila ng mga advanced firing eh. Puro basic, tamang paghawak, tamang posisyon, tamang pwesto, 'di ba? Tamang pagsipat, 'yun ang ituturo mo sa kanila. Then eventually, habang natututunan nila 'yon, madi-discover nila 'yung sarili nila on how to kumbaga, paano mas maging advanced 'yung pagpa-firing nila. Napakasarap ng mga airsoft, no? Napakasarap i-train, napakasarap turuan ng isang bata. Napakasarap sabihin to, napakasarap na magsimula ng paglalaro ng airsoft ng bata pa. Kasi sa totoo lang, iba yung mga kabataan natin ngayon, napakamahuhusay nila, napakamagagaling nila. When it comes to paghawak, pagsipad, pagfiring, ibang-iba sila. Talagang mas kaya nilang higitan yung kagalingan na meron tayo, no? Okay, next question natin. Ayun, question nyo ng ating ka-airsoft na si Sir Joseph Mangundadato. No? Malamang taga bandang na Mindanao to kasi walang location eh. Okay, next question natin mga ka-airsoft. Big Man, nag-recommend yung tropa ko ng Glock. Upgradable ba ang Glock? Gusto ko kasi sana yung malakas. Okay. Ang tanong dito, upgradable daw ba yung Glock? Ibig nang sabihin, na-upgrade daw ba yung Glock? Diba? Yun ang tanong ng ating ka-airsoft. Actually, para lang masagot yung tanong na to, yes, na-upgrade naman ang Glock. Diba? Na-upgrade. Ang tanong dyan, advisable bang i-upgrade yung Glock? Diba? Yung pag-upgrade kasi ng unit, nakasalalay yun sa'yo eh. Diba? Kung ano yung kaya ng budget mo, kung ano yung kaya ng bulsa mo. Diba? Mahirap naman kung hindi kaya ng bulsa mo, hindi kaya suportahan ng budget mo, yung upgrade na gagawin mo. Diba? Pero ang tanong, recommendable ba? Diba? Mare-recommend ko ba na i-upgrade ang Glock? Ako mga ka-airsoft, sa totoo lang, ayaw ko yung mga nonsense upgrade, no? Mas magandang mag-upgrade ng may pakinabang. Okay? Halimbawa sa Glock. Yung Glock kasi, kahit ano sabihin natin mga ka-airsoft, hard polymer body lang siya. Diba? May limitasyon lang rin talaga ang Glock. Diba? Hindi siya advisable na hapitin na i-upgrade natin ng talagang upgrade. Hindi talaga advisable yon. Kasi bakit?
mas maganda na ang Glock pag binili mo, hayaan mo na lang na ganun. Ngayon, kung gusto mo ng malakas na pistol, mas malakas sa Glock, bumili ka ng malalakas. Wag mo nang hapitin na palakasin pa yung Glock. Kasi talagang hanggang dun lang siya. Diba? Ngayon, depende rin pala sa Glock. Sorry, no? Nakalimutan ko to. Depende rin sa Glock kasi meron tayong mga high-end na Glock, meron tayong mga beginners Glock, 'di ba, na tinatawag, 'di ba? Meron tayong mga high-end na Glock, yung mga high-end na Glock natin, 'yon. Pwede mo siyang gamitan ng 12 kg, pwede mo siyang gamitan ng 14 kg, at saka pwede mo siyang gamitan ng CO2, 'di ba? Ma-i-adjust mo, in short, yung lakas. Ma-i-adjust mo, 'di ba? 'Yon. Kaya ako ang masasuggest ko is sige, gamitin mo yung Glock. Sige, gumamit ka ng Glock. Pero, kailangan, learn how to manage your expectations. Kung gusto mo ng mas malakas, bumili ka ng mas malakas. Pero, kung yung Glock, hayaan mo ng ganun yun. Kasi, baka mas masira lang pag hinapit mo na palakasin talaga siya. Baka imbis na magagamit mo na maayos, hindi mo siya magamit, di ba? Okay, to. Next question natin. Big Man, new follower mo ako. Paano ba ang proseso ng COD? Okay. Paano ba kami nagsi-COD? Pag nagsi-COD kami ganito mga Caresoft, no? Tatawag ka sa amin, magpapabook ka. So, pag nagpabook ka, kukunin namin yung full info mo. Yung address mo, syempre, cellphone number mo, kukunin namin yan. Then, pupunta kami sa iyo, syempre. Ang dala kong units, pagpunta ko, more or less 50 pistol ang dala ko sa every client, no? Ngayon, pipili ka on the spot. Ilalatag ko sa iyo, ipapakita ko sa iyo yung unit, ipapahawak ko sa iyo lahat. Then, kung pipili ka, 'di ba? Tapos ite-test fire mo, no? Yun ang mahalaga yun ang importante sa lahat Yung ma-test fire mo yung unit, 'di ba? Yun ang pinakamasarap na parte, no? Yun ang pinakamasarap na parte sa isang paglalaro ng airsoft, yung makakapag-test fire ka na ng unit, 'di ba? Kaya yun ang proseso ng COD natin, no? Cash on delivery, sabi nga. Hindi po kami tulad ng mga iba na rider or cash on delivery, pagdating ng item, nakabalot pa, babayaran mo na. Tapos, hindi mo alam kung ano yung nasa loob. Babayaran mo muna bago mo buksan, di ba? Hindi kami ganon. Bali, ang proseso ng COD namin is pupuntahan ka namin, after namin mapuntahan ka, pipili ka ng unit on the spot din. Test fire, then saka mo babayaran. Siyempre, yung itinest fire mo, yung napili mong unit, di ba? Okay, yun ang proseso ng ating COD. Okay, next question natin, no, para marami tayong masagot. Big Man, ano bang upgrade ang pinagkaiba ng unit mo? Okay. Ang upgrade kasi, mga Caresoft, na unit natin is fine-tuning. Ang mga unit natin, naka-fine-tuning, nakatono. Kaya kung mapapansin niyo yung mga unit natin, is napakatitipid sa gas, pero ang FPS, ganun pa rin, rumaragasa, no? Umaatikabo yung FPS, malakas pa rin, di ba? Fine tuning din, trigger job na rin natin. Inaalis natin yung mga glitch sa bawat unit, yung mga how do you call this, lightening of trigger, pinapagaang natin yung trigger, synchronize yung hammer, yung sear, yung beaver, as well as the trigger, yon, lahat yon ginagawa yon during the trigger job, no? Fine tuning and trigger job, lagi magka-partner yan. Ang tanong, Big Man, advisable bang ipa-fine tuning yung unit na luma na? Ang sagot dyan, mga Caresoft, hindi, no? Tinotono, pina-fine tuning, trigger job yung unit. Yung trigger job pwede siguro papalambutin yung trigger. Pero yung fine tuning, never. Hindi pwede yun kasi masyado ng matindi yung wear and tear. Lalo na dun sa mga ka-airsoft na hindi gumagamit ng silicone oil, no?
kailangan talaga ang fine-tuning, ang trigger job, ginagawa yan, mas maganda kung sa una pa lang. No? Kung sa una pa lang. Pero pag kalaunan, pag tumagal na, sa totoo lang, tapos hindi naman naalagaan ng silicone oil yung laman loob, ang tendency, yung wear and tear ng unit, medyo kalat na. Yung wear and tear ng unit, medyo, medyo malala na. Diba? Kaya, useless na rin i-fine-tuning and i-trigger job pag ganun na kalala. No? Lalo na, yung ibang ka-airsoft is hindi naman gumagamit ng silicone oil. Kaya ayun, no? Good evening, big man. Hopefully, I'm not late. Actually, late ka. Okay, no? Announce ko lang ulit, ha? Biyahing Pangasinan po tayo sa next week, no? Yung mga gustong magka-airsoft na wala pang airsoft, yung mga gustong magdagdag ng airsoft, yung gustong magdagdag ng collection ng airsoft, mag-PM na po kayo or tumawag na po kayo, magpa-book na po kayo, okay? Pupuntahan ko kayo. 50 units ang dala ko, 50 units on the spot. Pumili po kayo ng unit ninyo. Okay? Mas maganda, mas maaga kayo makapagpabook para maiayos natin yung ruta natin dyan sa area nyo. Okay? Next question. Big man, ano ba yung mga sinasabi mong cheap quality units, sinasabi mong gawang Lunes, sirang Martes? Tanong ni Sir James of Binangonan, Rizal. Okay, Binangonan. Shoutout sa mga taga Rizal na nakaraan. Nandiyan kami sa Mambog. Mambog, Binangonan, Rizal, di ba? Nandyan ba yung vlog nun? Mambog? Nai-live ba natin yon? Ano ba kinuha nun? Oo nga, no? Ay, sir, ano yun? Si sir yung may big bike? Desert Eagle. Oo. Check mo nga kung nandyan. Ayun, no? Nandyan kami sa lugar ng Mambog, no? Mambog, Binangonan, Rizal. Gandang gabi, Boss Big Man, sabi ni Sir Darwin Reyes. So, yan. Magandang gabi po, sir, no? Okay, ano raw ba yung mga gawang Lunes, sirang Martes na sinasabi natin? Siyempre, yung mga gawang Lunes, sirang Martes, parang kasabihan lang naman yun, di ba? Ibig sabihin, gumagana ngayon, tapos, all of a sudden, kinabukasan, biglang hindi na siya gumagana. Di ba? Yun yung parang kasabihan lang yun. Pero totoo yun, totoo nangyayari. Meron mga ganun. Ano yung mga unit na yun? Normally, yun yung mga budget meal. Normally, yun yung mga mumurahin. Diba? Kaya nga siya naging mura kasi cheap yung quality ng unit. Just imagine kung high quality yung unit, hindi siya mura, 'di ba? Kung magandang klase yung unit, hindi siya cheap, 'di ba? Kaya nga siya naging cheap kasi yung unit is medyo sablay, no? Okay. Gil, may papakita ko sa iyo. Tingnan mo yung cellphone ko. To, tingnan mo tong dot na to. Oo. Yan. Kita mo yan, yan dot na yan. Oo. Lalaki na lalaki yung sira niyan, no? Okay. Yan dot na yan. Ay, nag-iba yung camera. Ito. Okay, stop mo muna. Ayun, no? Okay, Michael Ulep Clemente, 1561. Good evening, idol, sabi niya. Good evening po, no? What if kung matagal po hindi nagamit, pero alaga naman po sa silicone oil, sabi ni Alan Villaris. Ang unit, may possible po bang mag-upgrade ng unit? What if kung matagal, ito siguro yung sinasabi niyang fine tuning and trigger job. Ganito, no? Kung actually nag-i-inquire yan eh.
mag-i-inquire yan. Alamin mo yung full info. Okay, no? Actually, ganito. Huwag kang maguluhan doon, Alan Villaris, no? Kung yung unit, madalang naman gamitin. Tapos sinasabi mo, silicone na sprayan naman ng silicone oil. Yung unit is medyo negative naman sa wear and tear. Diba? Pag ganito kasi yan, mas maganda yung unit na i-fine tuning, i-trigger job kung wala pang ganong gasgas yung laman loob. Diba? Kung gumagamit ka naman ng silicone oil, na babawasan naman yun. Kumbaga, napoprotektahan naman yung laman loob. Kaya, safe ka naman doon. Diba? Ang tanong na lang ganito, tama ba yung pag-oil? Pag tama naman yung pag-oil, pwede naman, no? Kasi makikita mo naman yung unit na naalagaan eh. Number one, yung unit na naalagaan, maniniwala ba kayo may inquiry yan sa mga page, nagtatanong. Kanina ko lang nabasa. Ayun, kung di ako nagkakamali, baka parang Big Man Health of Pinas. Yun, no? Yung makikita mo dun sa unit, kung naalagaan siya, tignan mo, number one, is yung blowback housing. Yan. Isa sa titignan nyo yan. Pag binaklas nyo yung unit, wala akong ano eh. Ito na lang. Yung mga China na lang. Okay. Yan. Pag binaklas mo yung unit, yan, ito binaklas mo yung unit, di ba? Ayan, makikita mo yan, yung paligid na yan. Pag puro gas-gas na, malamang sa malamang, hindi na alagaan ng silicone oil yan, no? Pero pag yan, swabing-swabe pa, wala pang, kumbaga parang pantay pa yung kain niya, yun na alagaan sa silicone oil yan. Yung blowback housing, isa yan sa indikasyon, dun mo makikita kung yung unit na alagaan from day one. Yun yung number one na kasi na laging kumikiskis. Stop. Yun yung number one na laging kumikiskis, no? Ngayon, pag yan, check mo yung blowback housing, check mo yung nozzle. Pag yung nozzle naman, makikita mo yon, marami ng hairline scratches. Ibig sabihin kasi ganito yan. Ang nozzle ganito. Ito yung half-up chamber. Itong nozzle, pumapasok yan sa half-up chamber. So makikita mo yan, maraming hairline scratches yan, yung nozzle. Indikasyon yun na hindi yan nilalagyan ng silicone oil. Okay? Pag hindi nilalagyan ng silicone oil, yung wear and tear nitong nozzle, mabilis. Okay? Tayo. Good evening, Idol, sabi ni Michael. Para masagot ko ng tama yung question ni Alan Villaris, yes, pwedeng i-fine tuning, i-trigger job ang mga unit kahit matagal na yung unit, basta naalagaan. Pero mostly of the unit na nakikita ko, bihirang-bihira akong makita ng unit na 1 year or 2 years na maayos pa yung nozzle. Mostly pag mga ganong edad na, talagang visible na yung mga gas-gas, yung mga kayas sa nozzle, no? Pero kung tama naman yung pag-i-spray mo, tama naman yung pag-aalaga mo, go na go. Pwedeng-pwede, kayang-kaya yan. Okay? Ito. Next question natin. Tanong kayo mga ka-airsoft. Nako, kayo rin ha. Okay, Big Man, bakit hindi dapat gamitan ng bulitas ang ating airsoft kahit same size? Ayan. Tanong yan ni Sir Navarro. Okay na? Tanong yan ni Mr. Navarro, Asuncion. Okay. Bakit daw hindi kailangan gamitan ng bulitas ang ating airsoft? Okay. Ganito mga ka-airsoft, no? Magbigay kaya ako ng premyo sa makakasagot.
Ha? Magbigay kaya tayo ng premyo. Sige, mamimigay ako ng premyo. Ano? Ito Mga Karasop, ano ang sa tingin ninyo, ha? Anong gusto niyo pa premyo? Tayo dyan. Kasi gusto ko pag nagpa-premyo ako, gusto ko maibigay eh. Gusto ko mahulaan talaga nila eh. Itong Danilo Gamboa na to, bakit ang kulit? Bakit dito nag-i-inquire sa page? Saan? Hindi itong Danilo Gamboa. Lagi na lang, bakit hindi tumawag or kaya bakit hindi mag-PM? FPM yun. Hindi, dyan sa page na naman eh, oh. Taga Isabela pa naman to. Sir, wag naman mag-inquire sa page. Nagba-vlog tayo eh, no? Sana naman po, wag naman pong ganyan. Wag naman po sa page mag-inquire. Gandang gabi, Idol Bigman. Ito ha. Game daw. Anong gusto niyo ipamigay ko? Sige, bigay natin to. Ay, tayo magnet. Wala pa tayong island barrel nito. Okay. Sige. Yung makakasagot ng tama, ibibigay ko to. May island ka? Puro combat? Sige. Yung makakasagot ng tama sa inyo, ibibigay ko to. Okay? Yan. This is a combat master. Papakita ko sa inyo malapitan, ha. Yung makakasagot ng tama, ibibigay ko to. This is a combat master, ha. Maganda kasi yung tanong, eh. Kaya mas magandang masagot ng tama. Ayan. Ipapamigay ko to. Mahal to. Kaya I demand a specific explanation, a specific answer. I demand a specific, kumbaga straight to the point, walang paligoy-ligoy, okay? Yung talagang totoong pwedeng mangyari, ha? Okay, ito. Ayan, ha? Ayan. Papamigay ko to, ha? This is a John Wick Combat Master 1:1 keychain. Ayan, makikita nyo, ayan, ha? I-release the magazine. Ayan ang magazine niya, okay? Ayan, pasok natin. Okay, kasa natin. Okay, ayan, ha? Putok natin. Ayan yung hammer, ha? Tingnan yung hammer. Hammer, hindi pasok yung hindi pasok yung kamay yung ko sa trigger. Ayan, ha. Okay, yan, ha. Ibibigay ko to. Okay? Yan, kita nyo nag-open slide yan. Ayan, open slide. Okay. Ayan, ha. Pag wala ng bala, yung ginagawa natin, okay, ha. Pag wala ng bala, open slide, release the magazine. Then, release the slide. Sana. Okay, then rest the hammer by pressing the trigger. Puti, hindi kasya yung daliri ko. Sa sisi kasya. Ayan, ha. Okay. Ibibigay ko to dun sa makakasagot. Okay? Ayan, ha. Ito ang premyo, ha. Ito ang premyo. This is a John Wick Combat Master keychain. Humanda kayo, ha. Ayan. This is a John Wick Combat Master keychain. Ito ang premyo ninyo.
Okay? Sa tamang makakasagot doon sa itatanong ko. Okay? Premyo to, yan, John Wick Combat Master, yan, John Wick Combat Master doon sa itatanong ko, ha? Kailangan makinig kayo, kailangan ko ng tamang sagot. Okay? Ayan. Saan? Sige. Oo. Hindi. Sige. Kunin mo. Book mo na? Sige. Ito, ha? Okay, ayan, ha? Again, ha? Ito ang premyo. Ang tanong ko, ito. Alam naman natin na delikado ang paggamit ng bulitas. Alam naman natin na pwede maka-aksidente ang paggamit ng bulitas. Alam naman natin na pwede kang hulihin pag ang unit na ginagamit mo, ay pag ang airsoft mo is nahulihan ka ng bulitas or tingga. Kasi hindi na siya airsoft. Pag nahulihan ka ng bulitas or tingga, airgun na siya. Pag airgun na siya, meron ng batas, meron tayong umiiral na batas regarding sa pagmamay-ari or pagbitbit or paggamit or paghawak ng airgun. Okay? Ano sa tingin ninyo yung masamang pwedeng mangyari sa unit ninyo? Okay? Be specific, ha? Ano sa tingin ninyo ang pwedeng mangyari sa unit ninyo pag gumagamit kayo ng bulitas? Bulitas, bearing, ano ba ang tawag dyan? Steel BBs, ganon. Ayan, ha? Ano sa tingin ninyo ang pwedeng mangyari? Kasi alam na natin mga ka-airsoft, alam na natin na bawal. Alam na natin na delikado. Di ba? Doon na lang tayo. Huwag na tayong lumayo. Ano sa tingin ninyo yung pwede na mangyari doon sa unit nyo kung gumagamit kayo ng bulitas? Okay? Ano? At ano? Paano ba to? Gusto ko magbigay ng clue, Ito ang premyo, ha. Again, ha. Ayan, sa mga bagong dating, ito ang premyo. John Wick Combat Master Keychain. Okay, ayan, ha. Ito. John Wick Combat Master Keychain. Yan ang premyo, ha. Gusto ko sumali kayo. Kailangan ko ng specific na answer. Okay, ayan, ha. Ayan, ha. O, ayan. Ito ang premyo, ha. O, ulitin ko, mga bagong dating dyan, ito ang premyo natin. This is a John Wick Combat Master. Ayan, o. John Wick Combat Master na pistol. Okay, ayan, ha. Okay, so, ayan, release magazine, nare-release. Ayan, o. Release magazine, okay. Okay, open slide natin. Okay, ayan. Open slide, o. Ayan, kita nyo? Then release, then press. Ayun, pumasok yung kuko ko. Yan, ito yung premyo. Okay? Ngayon, ang tinatanong ko, ano ang specific, no, na pwede mangyari na doon sa unit natin. Okay? Mga ka-airsoft, tandaan nyo, merong presyo to, may halaga to. Pero willing akong ibigay sa inyo. Ang hinihiling ko lang, maliwanag na paliwanag. Okay? Yung ano ba to? Detalyadong paliwanag. Okay? Ano sa tingin nyo ang pwedeng masira doon sa rifle natin pag ginagamitan natin ng steel BBs? Yan. Sige. Steel BBs, bulitas, bearing, ano pa bang term na mga ginagamit? Bearing, tingga, whatever. Ang dami kasi, ang daming term, no? Ang ganda nung tanong na to, kaya ako magbabara ang airflow. Hindi siya intended to shoot bolita, sabi ni Gerald Acosta sa Lagubang. Sir Gerald, gawin mong be specific, no? Be specific. Masyado kasing masyadong malawak yung sagot mo, no? Okay, Big Man, pag gumamit po tayo ng steel BBs, pwede pong masira ang half-up rubber.
at pwedeng magasgas ang inner barrel? Malapit na to. Malapit to. Itong sagot na to. Malapit, malapit. 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 Kaya lang kailangan ko be specific. Di ba? Be specific, no? Ilang beses ko na sinabi to sa mga vlog ko, no? Ano yung pros, ano yung cons ng paggamit ng bolitas, no? Ilang beses ko na sinabi to. Make it wag naman yung konting-konting salita lang. Kung hindi nyo makuha yung mismong laman ng sinabi ko, ipaliwanag ninyo. Kahit mga maximum of, let's say, 60 words, 50 words, or isang sentence, makukuha nyo. Malapit na yun, ha? Hindi siya gawa para bala ng bolitas. Sir Gerald, alam natin yun, no? Alam natin yun na hindi talaga intended. Kaya sabi ko nga, medyo malawak yung sagot mo eh. Simulan natin dito, okay? Okay, ganda gabi, idol. Masira gagasas luluwag. Ang lapit ng sagot ni Michael. Michael Ulep Clemente. Ang lapit na, kaya lang. Masyadong ang iksi, masyadong yung paliwanag, kulang eh. Sayang. Masarap yan, bolitas, idol. Masarap bolitas, idol. Ibig sabihin, bolitas fan ka, tapos ngayon sasagot ka. Okay, not advisable to use steel 6mm BBs. It causes metal-to-metal friction in internal parts. Inner barrel. It will cause more of green gas because of the weight of the steel will damage what's beyond target. Alam nyo, yung mga, ito si Polo Rodney, sa totoo lang, nanggigigil ako. Itong ayaw ko pag nagpapalaro talagang napapabigay ako ng clue. Pero yung sagot ni Polo Rodney, ni Michael Ulet, ni Alan Villaris, malapit na. Pucha. Sige pa. Try to rephrase it, no? Pero malapit na, mga bossing. Ang lapit ng sagot nyo. Pucha, natumbok nila kaagad, oh. Possible mabagsak internals, lalo na if di naman design yung internals nung airsoft or steel bolitas. Lapit na, no? Masisira ang barrel, bigma. Okay. Hindi siya, okay. First and foremost, tignan natin, Andy Manangat, no? First and foremost, the capabilities of an airsoft can be upgraded, but there's a limitation. When it comes to steel BBs, tingga that can destroy the inner part of the unit, inner barrel. Madadamage po ang internals components ng unit kung gumagamit ng steel BBs. Lawrence, yes, we all know na madadamage. Pero be specific. Yun lang ito Yun lang. Kasi baka mag-spark ang metal at sumabog po siya. Malayo na yung sagot mo, Gerald Acosta. Baka raw mag-spark ang metal at sumabog. Malayo na yan. Mawawala yung groove ng barrel. Look, medyo lumayo si Michael ulit. Medyo lumayo, Sir Michael ulit. Sayang. Pero, ang lapit na sagot nyo eh. Inaantay ko lang yung yung keyword. Yun lang inaantay ko eh. Sa totoo lang. Yung keyword. Diba? Yung keyword, ang lapit na ng sagot ni Alan, ni Rodney, ni Polo Rodney. Can loosen the tightness of the barrel who holds the passage
of the regular BBs. Pucha oh, Andy Manangat. Ang lapit na rin. Ang lapit, grabe. Big man yung internal barrel ay masisira. Para lang sa BBs ang barrel na yan. Kaya mali ang gamit ng bolitas. Dante sa landanan, malapit, oh. Hindi calibrated ang airsoft to shoot mabigat na bala. Lumayo na si Gerald, sayang. Lumayo na, no? Grabe, ang ganda ng papremyo ko sa inyo. Dinedemand ko lang kumpleto, detalyado. No? Ano yung pwedeng mangyari? Ano yung pwedeng maganap doon sa airsoft ninyo, no? Doon sa unit ninyo. Pag gumagamit kayo ng steel BBs. Alam na natin, tandaan nyo ha, ulitin ko, alam na natin, delikado, alam na natin, pwedeng makasakit, alam na natin na pwedeng makaharm. Nandun na tayo, alam naman natin na yun eh. Ngayon, kaya gusto ko specific kasi, hindi na natin sinama yung buo, yung kabuuan. Ang gusto ko na lang is yung detalyado kung ano. Kung ano. Please, ano. Ucha oh, ano ba yan? Ilang piraso na lang tong ganito ko, oh. Combat Master pa naman, oh. Grabe, grabe ah. Tignan nyo, yung Combat Master natin mga ka-airsoft, ngayon ko lang nalaman, naka-fix outer barrel pa. Ay, di kumakalog, walang kalog, oh. Grabe, grabe, grabe. Oh, merong rail, 1:1 replica eh, oh. Oh. 1:1 talaga. Oh, meron na kaya? Baka mag-double. Malayo na. Malayo na ang mga sagot ni Danilo Gamboa. Big man internal masisira. Okay. Ayan ayan, tinatanong ko ha. Sayang, no? Oh, ito. Ako na. Sasagot na ba ako? Wala na bang sasagot? Oh, ito na. Sige, sasabihin ko na ha. Sayang. Trigger, parts, blowback housing, springs and o-ring. Oh, sige. Dahil nahihirapan kayo. Huwag na tayo sa pistol. Nahihirapan kayo eh. Okay? Oh, sige. Ito ha. Dahil nahihirapan kayo, sige, dito tayo ngayon. Okay, papaliwanag ko ulit ha. This is a DMR rifle. This is a DMR rifle. DMR setup, okay. Ngayon, kung ito, babalahan natin, DMR rifle, sobrang lakas nito. Actually, kung sa BBs na .20, ang FPS nito is around 680 to 700 FPS. This is a DMR setup rifle, okay? Ang FPS nito is around, una pinatungtong namin ng 650 to, umakyat ng 680. All of a sudden, dun sa chrono namin, lumalabas 700 FPS. Okay, given 700 FPS, okay? Ngayon, kung wag na, sige BSP, ayan ha, ito na ang tulong ko sa inyo ha. Kasi masyadong masyadong broad, sabi nga masyadong malawak pag rifle, pistol, or sniper rifle, or what. Be specific na lang tayo. Ito na lang ha. Ito na lang, itong unit na lang na to. Wala nang MK18, wala nang CQB, wala nang etc. Okay?
ito na lang, itong hawak ko na to. Ano yung pwedeng mangyari rito kung babalahan ko ng bolitas, tingga, whatever the term you are using, steel BBs, tingga, bolitas, bearing, etc. Hindi ko kasi bakit kasi ang tanong, bakit hindi ko raw ine-encourage? 'Di ba? We all know mga ka-airsoft na dito sa Big Man, meron akong pinapamigay for a selected client na 0.35 grams of BBs. Na polish BBs. Itong BBs na to, ito yung katumbas na ng mga bolitas, no? Ito yung katumbas na ng mga bolitas, pero ceramic pa rin to. Hindi ito katumbas lang siya in terms of weight. Pero hindi siya yung materials niya is polish BBs. Sobrang dulas. Okay? Masasabi ko yung sagot Masasabi ko yung sagot. Buti nagpreno ako. Mababawasan ang range kapag mas mabigat ang bala. Pwede siyang maka-injured. Pag gumamit po tayo ng steel BBs, ito. Pag gumamit po tayo ng steel BBs, possible masira ang half-up chamber, ang end inner barrel. Meron naman po, pwede option, lapit na. Grabe. Ang lapit na ng sagot, oh. Alan Villaris. Any moving parts, especially inner barrel, possible ma-accelerate yung wear and tear. And pwede. Tsaka ang lapit ng sagot nitong Arvin. Bakit baka pwede na to, possible ma-accelerate ng wear and tear and pwede rin. Lapit, grabe. Para gearbox or piston masisira. Pag matagal, iba din yung gagamitin ng paglalong. Hindi ko na nga kayo pinapasagot. Hindi na in general Dito na lang. Actually, yung mga sagot nyo ang lalapit na kulang-kulang lang. Sa totoo lang, kulang lang yung detalye ng keyword. Kulang lang yung detalye. Ito tanggap ko yung word na magagasgas. Pero hindi kasi yan yung ginagamit kong term. Sasabihin ko na sa inyo hindi ko ginagamit yung magagasgas. Ang pinaka-correct na term is magkakaroon ng bahala kayo Ito, ibibigay ko na to Hindi ko ginagamit yung word na magagasgas. Ang term na ginagamit ko is hairline scratches. No? Once na nag-create ng hairline scratches, pag ginamitan natin ng steel BBs, ang airsoft, rifle, maaring masira. Lapit na nung kay Alan Villaris. Lapit na. Battle scar. Grabe naman tong Jack Beck na to. Masyadong nasa battle scar ka na. Sir Jack Beck, ang battle scar is makikita natin yon sa labas, sa panlabas ng unit, no? Hindi natin makikita yung battle scar doon sa loob. Sa panlabas, no?
Actually, kulang na lang sa pagpapaliwanag eh. Oh, sasagutin ko na. Sagutin ko na ba? Kinakabahan ako, bumabagal yung internet ko eh. Bumabagal siya eh, putya, baka biglang maputol eh, oh. Bumabagal yung internet ko, no? Oh, anyway, oh, sige, ganito. Gusto ko sana ma-grant talaga to eh, pero kulang eh. Kulang, no? Titingin nga ako, sandali. Ako na kang sasagot, big man. Huwag ka na! Huwag ka na! Baka sabihin, bias tayo. Huwag kang sasagot, Okay? Okay ha? Ito. Let's vote in. Oh, yun nga oh. Alam nyo, ganito. Kung kukunin ninyo yung laman nung sinabi ni sinasabi ko na ha, binibigyan ko na kayo ng clue. Don't use the word sorry. Don't use the word magagasgas. Okay? Kasi actually best to use the word magagasgas, magkakandagasgas or gasgas kung sa outside. Kung sa panglabas. Yung panloob, much better to use the word hairline scratches. No? Makuha nyo lang yung mga keyword na yan. Actually, yung keyword dun sa salit. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Compose it in a sentence. Di ba? Rough scratches inner. Wally Ferrer. Most special sa inner barrel, magkaroon ng Alan Villares. Pucha, isang sentence lang ang sagot, ang dami. Yung ibang sagot mo nasa taas, nasa gitna, nandito. Tapos meron ka na naman pahabol dito. Ang gusto ko, yung isang babasahin ko na lang na sentence. Nagbigay na ng clue, hairline scratches. Sayang. Ilan pa bang ganito natin? Kung magiging kung ibababa ko ng konti yung quality of the answer that I want to heard, putya, may panalo na eh. Kaya lang, nag-iisa lang to eh. Look. Pakialis nga to. Sige. Akin na yan. May mabala. No, may panalo na sa totoo lang. Gusto kong may manalo. Ibababa ko yung quality, okay? May panalo na eh. Kaya lang, eto. Ibibigay ko na lang to. This is a survival knife. Ito, plus this is a, what do you call this? This is a real ammunition, no? Yan. Ibibigay ko to. Doon sa dalawang sasabihin ko kung sino, ha? Okay? Yan, ito. Ibibigay ko to. Tapos, magbibigay tayo ng, here and smell lang ko. Mag-iba ang direction. Ito. Okay. Bibilang ako ng 10. I-final ninyo yung sagot ninyo. Bibilang ako ng 10. I-final ninyo yung sagot ninyo. So far, meron na ako nakikita. Meron na ako nakikitang nananalo eh. Actually, may laman yung sagot nila eh. Okay? Dahil syempre, mukhang hindi nyo makukuha yung exact na sentence na gusto ko. Ibababa ko yung price natin. Okay? Okay, ito ha.
Bibigyan ko ito. This is a survival knife keychain. Ito survival knife to ha. Okay, pwede itong pambukas ng soft drinks, pwede pambukas ng dilata. Dali. Ayan. Pwede pambukas ng soft drinks, pwede pambukas ng dilata, pwede panghiwa, okay? Pwede pansungkit. Actually, survival knife to ha. This is a hindi ordinaryo survival knife to. This is from a military friend, no, na ibinigay sa akin. Big man, since mahilig kang mamigay ng mga item during the vlog mo, isama mo to, sabi niya. 3 piraso to, yung isa iiwan ko sa akin as a remembrance, no? Kasi sundalo siya na ngayon na destino na sa Mindanao. Ibibigay ko sa inyo to. Ayan ha. Ayan. Dalawa. Tsaka dun sa dalawa. Okay? Yan. Okay? Yan. Yan ang ibibigay ko ha. Okay? Yan. Okay. Then ito rin. Okay? Ibibigay ko ha. Yan. Ngayon, kasi actually nakuha na nila yung yung sagot. Kaya lang, hindi pa yung eksakto no? So ito. Yan na. Yan ay papamigay ko. Okay, pag gumamit si possible po masira ng proper. Inner power may tendency magkaroon ng okay, Kepo, announce ko na, no? To, Polo Rodney, tsaka Alan Villaris, nagets actually yung laman kung walang iniwan sa sabaw, may laman na no yung sagot ninyo. Ang hinahanap ko na lang is one word na lang one word na lang, isang word na lang. Kaya lang hindi nyo nakuha pero ito, Polo Rodney, guaranteed ka na. Then Alan Villaris, guaranteed ka na rin. Ayan ha. Ayan. Okay yan. Okay ha. Ngayon, ang asakin na lang, sana yung mga iba magkakaroon ng premature weak. Where yung inner. Arvin Espiritu. Ganda rin ang sagot nito ni Arvin. O sige, hindi ako pengi ako ng packing. Okay. Arvin Espiritu, guaranteed ka na. Meron pang isa kanina meron pang isa bukod kay Arvin Espiritu. Lagi rin sumasagot to. Sandali. Kompleto sumagot to si Arvin Espiritu at saka si Andy Manangat. Okay, Sir Andy Manangat. Okay, number 1. Okay, Arvin Espiritu. Sana yung sticker natin. Meron pa dyan Okay, Andy Manangat. Okay. Pakisulat Andy, then Arvin, ito. Arvin plus knife. Ayan ha. Okay, yan. Arvin plus Ano to, Andy? ito, sige. Andy, at saka ito, Andy, then ito Arvin. Pasend na lang ng complete details nyo ha. Then, Alan Villaris. Yon. Okay ha, yan yung tactical na survival knife plus a real ammunition keychain, caliber 45 to. Okay? Ayan, Alan Villaris, then Polo Rodney. Okay? Paki-send na yung info nyo. Ayan, okay. Ito na, sasabihin ko na. Actually, kung pinagsama-sama nyo, kung pinagsama-sama nyo yung mga sagot nyo, tama yung sabi ni Polo Rodney, let's bolt in. Okay? Sino to? Sandali.
Yung keychain, Polo Rodney, ito, Arvin and Andy. Yung keychain at saka yung basta may mga sticker kay Alan tsaka kay Polo Rodney. Okay, ito. Polo Rodney. Ito yung keyword na hinahanap ko, mga ka-airsoft, ha. Lagi ko na rin sinasabi to. Premature wear and tear, number 1, at saka okay. Iayos mo yung sulat mo. Code lang muna. Number 1 na keyword na hinahanap ko, nasabi ni Sir Andy, premature wear and tear. And number 2 keyword na lagi kong sinasabi, loose compression. Okay, di ba? Loose compression. Number 1, premature. Ibig sabihin, mapapaaga yung wear and tear. Yung hairlines, ito. Mamaya, papaliwanag ko, ha. Premature wear and tear, then loose compression. Lagi ko sinasabi yan. Ngayon, yung sinabi kanina ni Alan Villaris, kaya binigyan ko ng consolation, masisira ang number 1, half-up rubber, half-up chamber, inner barrel. Okay. Top then meron rin akong kukontrahin. Yung sinabi naman ni Sir na groove. Actually, ang mga airsoft natin, ang inner barrel, wala naman siyang groove sa loob. Diba? Wala naman siyang groove sa loob. Yung groove sa loob kasi, nagbibigay yun ng proper direction. Actually, yung inner barrel natin, kung bibiyakin mo yan, bubuksan mo yan, plain lang siya, plain na super shiny dapat. Super shiny, super dulas, super flawless. Kaya nga, doon pumapasok yung paggamit ng polish BBs. Ibig sabihin, ordinary BBs versus polish BBs, mas madulas lumarga yung polish BBs. Okay? Doon pumapasok ang polish BBs. Ngayon, ang hinahanap ko ganito. Sa paggamit, mga ka-airsoft, sa paggamit ng bolitas, tingga, steel BBs, etc. or what? Sandali. Yan. Sa paggamit ng mga, actually 3 pala yung hinahanap ko. Pero, in-add ko na lang ngayon ito, pumasok kasi sa utak ko, no? Ito. Sa paggamit ng mga steel BBs, bolitas, tingga, or what, no? Premature wear and tear. Magkakaroon ng mga hairline scratches yung unit nyo. Okay? Ngayon, dahil dyan sa mga hairline scratches na yan, ano nang susunod? Magkakaroon na ng loose compression. Yung bibis ninyo, himbis na solid tong hangin na itinutulak yung bibis ninyo, ang mangyayari dyan, hindi na. Yung ibang hangin, while tinutulak yung bibis ninyo, yung ibang hangin, possible nang lumabas doon sa inner barrel. Okay? Kumbaga, hindi 100% ng hangin na iproduce ng piston papunta sa air seal nozzle, na ibubuga ng air seal nozzle, bubuga dun sa half-up chamber, sa half-up rubber, ibubuga niya yung bibis, lulusot na, loose compression. Then, pag present na sa unit ninyo, yung mga hairline scratches, ano na yung susunod dyan? The corrosion. Okay? Corrosion, magkakaroon na ng magiging corroded na. Corrosion is yung parang kalawang. Kalawang yan na nabubuo sa mga items like alloy, like brass, like stainless. Corrosion ang tawag doon. Kung sa bakal, kalawang, rust. Pero pag sa mga alloy, corrosion, gumagaspang. Pag gumaspang yung loob ng inner barrel nyo, medyo hirap na yung bibis ninyo. Possible mawalan ng direction, possible mawalan ng pectus. Diba? Ano yung other term natin sa pectus? Ano yung other term doon? Mawalan siya ng ano. Anyway, ayun, no? Okay, wala ba ako example dito? Ito.
This is an example of a inner barrel. Yan, diba? Flawless siya, madulas, maganda. Diba? Flawless. Dito kinakabit yung half-up rubber. Kaya kung mapapansin niyo medyo iba yung color niya, diba? Meron siyang color, how do you call this? Magkaiba yung color niya. This is a brass, ha? Okay. Mapapansin niyo dito yung half-up rubber. Itong part na to. Okay? Ngayon, flawless siya. Pero mapapansin niyo present na ang corrosion dito. Nasaan yung corrosion? Ito mga ka-airsoft ko. Ayan, oh. Hindi lang makita ng malinaw. Pero ayan, corrosion yan. Ayan, oh, yan. Corroded na, di ba? Yan, present na yung corrosion dyan. Ngayon, pag ang loob nito is naging corroded, naging ganyan. Ayan, oh, itong part na to, corroded yan. Ayan, oh, magaspang siya. So, yung flow ng bibis, hindi na ganong maganda. Mawawalan ng rotation ng bibis. Hindi. Mas okay itong trajectory. Hindi. Medyo ang lalim naman ng trajectory. Ano ba tawag sa billiard? Sa pectos? Yun, syempre yung cue ball pag tinira. Syempre merong ano yan eh. Hindi, merong ano yun eh. Di ba pag tinira natin yung cue ball, hindi naman pag tinira mo eh, pok, ganon, hindi, di ba? It's either minsan, papatamaan mo dito, upper left, upper right, para magkakaroon siyang pectos. Yun yung sinasabi ko. Hindi ko lang ganun maano dahil hindi naman ako billiard master, no? Pagpasensyahan nyo na ako. Pero, ayun, masaya na rin ako. Kahit papano, nanali apat, siguro some other time, bigay natin to, yung pa-premyo natin na John Wick, some other time, bibigay natin sa makakahula talaga ng tamang sagot sa mga flick spin, other terms sa pectus, flick with spin, big man. Flick, pwede siguro, no? Kaya lang, hindi ako makarelate kasi hindi talaga ako bihasa sa billiard. Although lumalaro. Many thanks, Sir Bigman, sabi ni Polo Rodney. You're welcome, sir. Andy Manangat, so Arvin. So, nanalo yung apat natin. Mga ka-airsoft gandog, no? Pag nagtanong ako, yun nga, kasi gusto kong i-reward yung mga ka-airsoft natin na, you know, na present, nakikinig, tumatapos ng video. Yan yung way of pagre-reward ko eh. Yung magtatanong ako kasi sa pagtatanong ko, doon malalaman ko kung naintindihan nila yung mga notes. Para akong professor eh, di ba? Then kayo yung mga estudyante ko. By then, malalaman ko na naintindihan nyo. Ayan, katulad yan, si John Paul Samuco, maaring ngayon hindi siya nanalo, maaring ngayon hindi niya natumbok yung gusto ko, di ba? Pero soon, dahil sa pakikinig niya, soon pwedeng manalo yan, no? O tiyan, dami kong dapat sagutin dito. Tumagal ako dito sa isang tanong na to. Grabe, 1 hour may na tayo. Grabe, ang dami kong ayun, no, mga karsa pa. Pakita ko sa inyo, ha. Saan na yun? Lipad na. Ayun, ayun, ang dami kong dapat sagutin, no? Tingnan mo. Punong-puno yan, no? Ito yung sinasagot ko kanina, ayan. Okay, yan. Ayan, ito pa yung dapat kong sagutin, no? Punong-puno. Kaya, malamang sa malamang, magkikita tayo sa iba pang araw sa susunod na session ng kwentuhan portion, tanungan portion. Okay? A-announce ko na lang, may biyahe po tayo ng Pangasinan. Ito pa, may isa akong tanong. Kung ang mga taga Cavite, ang tawag sa kanila, Caviteño, Pampanga, Kapampangan, Tarlac, Tarlaqueño, Batangas, Batanggenyo, ano po yung tawag sa mga taga Pangasinan? No? Yung mga nakatira sa Pangasinan, ano ba? Sir, sa motor naman. Jackback. Sa motor. Malamang to. Ano to? Nagmomotor to. Mga ka-airsoft, siya nga pala. Baka merong gustong maging motovlogger dyan.
baka merong gustong magsimulang mag-vlog dyan, okay? Ibebenta ko sa inyo ng mura lang. Baka lang gusto niyo vlogging equipment. Okay, this is a GoPro Hero 11. Ayan to. Ayan. Meron na siyang media mode ayan, media mode, okay? GoPro Hero 11. Tapos maraming battery yan, mga ka-airsoft. Plus ito, ayan Basta nandito yung battery, ayan pakita ko sa inyo. Dami yan, parang 6 yata. GoPro Hero 11 at saka ito, Insta360 X3. Yan. Ginamit ko lang to 2 beses during the Boss Ironman. Ayan, Insta360. Ayan X3. Okay? Binebenta ko lang to, itong unit na to, sa mga interesado, yung mga gusto mag-moto vlogging dyan, magsimula ng vlogging, binebenta ko to. Ayan, isang pack yan. Ayan, 2 sa pinakamatitinding camera na meron tayo sa ating panahon ngayon. Ayan. Ayan, baka lang gusto nyo, mag-PM kayo, okay? Ayan. Ngayon, tanungin natin, ayun, may biyahe kaming Pangasinan, okay? Sa biyaheng Pangasinan, yung mga taong gusto magpasabay na po kayo. Kapampangan, sir. Kapampangan, pag Pampanga. Panggalatok, Sir Andy Mananga. Tama to, kay Sir Michael Ulep Clemente. Pangasinense, yun, Pangasinense, tama nga. Sinabi na kanina ni Ma'am Sally, hindi pa ako naniwala. Okay, Pangasinense, yun. So, magkita-kita po tayo mga taga Pangasinan. Ito po, next week po, may biyahe po kami Pangasinan. Diyan tayo magkita-kita. Gusto mo ng airsoft? Tara rito mga ka-airsoft, tumawag ka na para makapagpasabay ka ng unit. Okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro po ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big Man. Have a blessed day sa inyo lahat.